sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Europlant Industry pinahintulutan ng pag-aangkat ng 5,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas. Hataw Balita. National Economic and Development Authority naniniwala na matutupad ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas sa bansa. Hataw Balita. Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia nabigo kahit muling nagsagawa ng dangerous maneuvers para pigilang makapasok sa ayungin ang mga barko ng Pilipinas. Hataw Balita. Makati City Government ipagpapatuloy ang pamimigay ng school supplies sa mga estudyante mula sa 14 na paaralan na sakop ng enlisted men's barrio barangays. Hataw Balita. Komisyon on Elections itinaas na sa 10,000 piso ang matatanggap na honoraria ng mga poll worker na magsisilbi sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Hataw Balita. At final line-up ng Gilas Pilipinas para sa FIBA World Cup Games ngayong taon inilabas na. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, ipinaaresto at ipinakontempt ng House Committee on Agriculture and Food ang may-ari ng cold storage facility na Chanlong Corporation. Bunsod ito ng pagtangging dumalo sa mga pagdinig kaugnay sa posibleng overpricing at price manipulation ng sibuyas. 20 kongresista na miyembro ng nabanggit na House Committee ang pumabor na cite for contempt si Eric Pabilona, ang may-ari ng Chanlong Corporation. Sang-ayon rin ang mga ito na ipaaresto at ipakulong si Pabilona sa koordinasyon sa Philippine National Police. Ipinagpapatuloy ng Kamara ang kanilang investigasyon bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na busisiin ang pagkakaroon ng umano'y kartel ng sibuyas sa bansa na nagdulot ng mataas na presyo noong nakaraang taon. Hataw Balita. Pinahintulutan na ng Bureau of Plant Industry ang planong importation ng nasa 5,000 metriko tonelada ng pulang sibuyas. Ayon sa BPI, layo nito na panatilihin ang sapat na supply ng produkto at maiwasan ang sobrang pagtaas ng presyo nito sa merkado. Kailangan maparating ang aangkating sibuyas hanggang sa buwan ng Setyembre. Hindi pa masabi ng Department of Agriculture kung masusundan pa ang importasyon. Nauna nang inaprubahan ng DA ang pag-aangkat ng puting sibuyas. Hataw Balita. Naniniwala pa rin ang National Economic and Development Authority o NEDA na matutupad ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, kailangang mapalaki ang produksyon ng palay upang maging posible ang murang bigas. Kinakailangan din anyang mamuhunan sa equipment para sa magsasaka, makabagong binhi, nakakayanin ng climate change, teknolohiya at iba pa. Pakinggan po natin ang pahayag ni NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. It may still be possible. Again, we are not in control of so many things, no? We need to increase productivity in agriculture. All right. What drives low prices are increases in productivity. I can't say that by next year you should be able to that's asking for the moon, you know. It's that, you know, that's not going to happen. Hataw Balita. Nanindigan ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang lahat ng rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre ay lehitimo
Kasunod ito ng pahayag ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian na pinayagan nila ang pagdadala ng mga gamit sa Ayungin Shoal dahil wala naman umano itong kargang construction materials. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na bahagi na ng routine activities ng Pilipinas ang rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre na nasa exclusive economic zone ng Pilipinas. Binigyang diin ng ahensya na ang pagsasagawa ng resupply missions ay karapatan at jurisdiksyon ng Pilipinas sa loob ng maritime zones nito at hindi kailangan ipaalam o aprubahan ng ibang bansa. Hataw Balita. Itinanggi ng National Economic and Development Authority o NEDA na sagot ang pag-boycott sa Chinese companies upang maresolba o matapatan ang patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan, dapat maresolba ang issue sa rehiyon sa pamamagitan ng mapayapang paraan at hindi sa pamamagitan ng pag-boycott. Una nang pinalutang ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang ideya na i-boycott ang Chinese-owned companies dahil sa nagiging aksyon ng Beijing sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ang pahayag ni NEDA Director General at Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan. I think you have to look at this issue from in a broader scale. I don't think that in the history of the world, that boycott will work. That has been proven many times in the history of nations. No? So we have to, as the President said, we are an enemy to none. We're a friend to all. Hataw Balita. Nabigong harangi ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang mga barko ng Philippine Coast Guard at supply vessels ng Armed Forces of the Philippines na naghatid ng supply sa Ayungin Shoal, Kamakalawa. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, nasa bunganga na ng ayungin ng mga barko ng Pilipinas nang muling tangkaing harangin at iharas ng mga Chinese vessel. Muling nagsagawa ng dangerous maneuvers ang mga ito para pigilang makapasok sa ayungin ng mga barko ng Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela. Nag-execute po sila ng different ways for the Philippine Coast Guard vessel to be separated from the supply boats so that they can be able to prevent the supply boats from entering the shoal. At ito pong supply boats na to ang may dala ng supply ng ating mga sundalo. Ayon naman sa Armed Forces of the Philippines, nagpapakita ang tagumpay na pagpasok ng resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ng paninindigan ng bansa na protektahan ng soberenya. Pakinggan po natin ang pahayag ni AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar. Dito ay pinapakita natin ang ating katatagan, ang ating pagkakaisa bilang isang bansa na isulong ang tama at ang nararapat para sa hindi lang para sa ating kapakanan ng mga ating mga Pilipino, kundi na rin para sa international order na sinasabi. Because what we are actually promoting here is not just our sovereign rights, but of course the implementation of a very important convention, which is the United Nations Convention on the Law of the Sea. Hataw Balita. Nakabalik na kahapon sa Palawan ng dalawang barko na matagumpay na nakapaghatid ng supply ng mga pagkain para sa mga sundalo na nasa BRP Sierra Madre na nagbabantay sa Ayungin Shoal. Si Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita. Pasado alauna ng hapon nitong Miyerkules, August 23, nakabalik ang dalawang barkong naghatid ng supply ng pagkain para sa mga tauhan ng Philippine Marines na nagbabantay sa Ayungin Shoal. Matatandaan na nitong Lunes ay naglayag ang dalawang barko, bitbit ang resupply ng mga pagkain, gasolina at iba pa upang dalhin sa Sierra Madre na nasa Ayungin Shoal. Tagumpay itong nakarating doon at nagpalit na rin ng 50% na nakadestino doon upang magbantay sa teritoryo ng Pilipinas at muling bumalik sa Palawan.
Ayon kay Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos, itinuturing na tagumpay ang nasabing misyon dahil nakabalik ng ligtas ang kanilang mga tauhan. Yes, of course. We're very happy. High morale, everybody's high morale. Particularly yung mga galing sa isla, galing sa outpost, sa Yungin, na finally nakauwi. And yung crew rin ng barko, ng Rory team, safely back. Happy. Lahat sila high morale kasi nakapasok. Ayon pa sa opisyal, ang naihatid na resupply ay tatagal na 1 buwan at muli sila magpapadala sa mga susunod na buwan. Ayon pa sa Westcom, bagamat wala umanong ulat na gumamit ng water cannon ng China, ay nagkaroon pa rin ng dangerous maneuver. We still have to debrief the crew, pero may mga we received the reports that there were dangerous maneuvers by the other side, by the Chinese Coast Guard and the militia. So we'll do a debriefing and we'll come up with the details. Sa ngayon ay wala pang nakatakdang schedule ang susunod na biyahe para sa resupply ng mga pagkain sa mga nakadestino sa Ayungin Shoal. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Andy Pagayona, humahataw. Hataw Balita. Binuksan na kahapon, August 23, ang burol ni Secretary Toots Ople sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Nagsimula ito bandang alas 6 ng gabi at tatagal hanggang sa araw ng Lunes, August 28. Imbis na mga bulaklak, humiling ang pamilya Ople na mas makabubuti kung magbigay na lamang ng donasyon ang mga makikiramay para sa Blas Ople Policy Center. Sa ganitong paraan nila ay may pagpapatuloy ang mga napasimulang adhikain ni Secretary Ople na tulungan ang mga migrant worker. Sa mga nais pong mag-donate, maaari po itong deposito sa Metrobank details na naka-flash sa inyong mga screen. Hataw Balita. Inanunsyo kahapon, August 23, ni Makati City Mayor Abby Binay na nakakuha sila ng approval mula sa tanggapan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte na mamahagi ng school supplies sa mga estudyante mula sa 14 na paaralan na sakop ng Enlisted Men's Barrio o EMBO barangays. Itong mga eskwelahan na apektado ng agawan ng teritoryo sa pagitan ng Makati at Taguig City. Sa isang pahayag, sinabi ni Mayor Binay na aabot sa 45,000 mga estudyante mula sa EMBO Schools ang mabibigyan pa rin ng libreng gamit pang-eskwela mula sa Makati. Nauna na rin pinagtalunan ng 2 lungsod ang pamamahagi ng school supplies sa mga estudyanteng sakop ng EMBO barangays. Hataw Balita. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na itinaas na sa 10,000 piso ang matatanggap na honoraria ng mga poll worker na magsisilbi sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong taon. Sa isang panayam, binanggit ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na ang dagdag honoraria ay mula sa savings ng komisyon. Mula sa nakaraang 5 hanggang 6,000 piso, ngayon ay magiging 10,000 piso na ang matatanggap na honoraria ng chairman ng Electoral Board at 9,000 piso naman sa electoral members. Bukod dito, sinabi din ng COMELEC Chair na makatatanggap ng karagdagang 2,000 piso ang mga poll worker na magsisilbi sa gaganaping plebisito sa Bulacan. Hataw Balita. Nagsagawa na ng pagpupulong ang Batangas City Police Station kasama ang Commission on Elections o COMELEC ng Batangas City para sa nalalapit na filing ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbong kandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 sa darating na Lunes, August 28. Ayon sa Batangas City Police Station, sapat ang kanilang mga tauhan na ide-deploy sa mga polling center. Pagpapatupad na rin anya sila ng gun ban simula August 28 hanggang November 29 at liquor ban sa October 29 to 30. Ayon naman sa Batangas City COMELEC, nakahanda na ang kanilang tanggapan sa nalalapit na halalan, lalo na sa pagmomonitor sa kampanya. Nakipag-ugnayan na ang COMELEC sa Department of Education o DepEd para sa mga guro na magsisilbi sa araw ng eleksyon. Hataw Balita.
Dumating na sa bansa ang iba't ibang kupunan na kalahok sa FIBA World Cup 2023. Lumapag ang sinasakyang eroplano ng Team USA na kinabibilangan ng NBA players sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 dakong alas 10 ng umaga nitong Martes, August 22. Pinangunahan ito ni Head Coach Steve Kerr at ng Filipino-American na si Coach Eric Spoelstra. Dumating na rin ang former NBA superstar na si Dirk Nowitzki na kasalukuyang chairperson ng FIBA Players Commission. Nasa Pilipinas na rin ang mga kupunan ng Italy, Puerto Rico, Greece at Serbia. Gayun din ang basketball team ng Angola, Dominican Republic, Mexico at Egypt. Hataw Balita. Kaagad sumabak sa pag-eensayo sa Araneta Coliseum ang national basketball team ng bansang Italy pagdating sa Pilipinas kahapon. Kasama sa kanilang makakabangga ang Team Philippines na excited na silang makalaban. Samantala, inilabas na rin ang final lineup ng Gilas Pilipinas. Si Rina Villamor, Kamara, Humahataw. Hataw Balita. Italy dumating na sa ating bansa. Mataas ang kanilang moral matapos manalo kontra sa New Zealand sa FIBA Solidarity Cup sa bansang China noong nakaraang Lunes. Kanila ngang makakatunggali ang mga bansang Angola, Dominican Republic at ang ating Gilas Pilipinas sa pagsisimula ng 2023 FIBA World Cup sa darating na Biyernes. Papangunahan ni Coach Gianmarco Poseco ang kanilang kupunan na kilala din bilang Azzurri. Sa kanilang ensayo sa Smart Araneta Coliseum, nagkaroon sila ng mga scrimmages at inayos ang kanilang shooting para mas maging consistent sa kanilang mga laro. Halos 2 oras nagtagal ang kanilang ensayo na gagawin nila araw-araw hanggang magsimula ang laro sa darating na Biyernes. Sinabi ng kanilang head coach na aming nakausap na 2 sa kanilang manlalaro ang hindi nakasama sa bansa, sina Darius Thompson at si NBAer Danilo Gallinari dahil sa kanyang natamong ACL injury kamakailan. Subalit masayang balita naman ang presensya ni Utah Jazz forward Simon Fontecchio na sasali para sa mga Italyano, pati na rin si EuroLeague superstar Nicolo Melli. Ang kanilang team captain na si Luigi Datome nagpahayag ng kanyang aasahan mula sa kupunan. We can expect a team very hungry, humble, but willing to play good basketball with enthusiasm, togetherness, and willing to have fun for sure. Si Simon Fontecchio excited na magmakaharap si Jordan Clarkson na kanyang teammate sa Utah Jazz. It's gonna be fun. I love JC. He's a great guy. I know here he's like a legend, a rock star. So I can't wait to see him on the court. I can't wait to see how the people is gonna cheer for him. I know Philippines are very huge fan of him. Si Coach Poseco na fan ni Senator Manny Pacquiao excited na rin sa mga laro. We won last 7 games, so of course my players are in shape and they build a really good chemistry. They fight whenever they have to fight. They love to stay together. They love each other. They love my staff. They are amazing. So we show to our country that that everybody can dream, to achieve something good. But then everybody knows in sport, especially right now in basketball, that in the World Championship, that there are many teams that get a really good roster, and so everything can happen. Nanalo ang Italy sa 7 friendly games bago pa man ang World Cup na ginanap sa China noong Lunes, kung saan nakaharap nila mga bansang Turkey, China, Serbia, Greece, Puerto Rico, Brazil at New Zealand. Haharapin ng mga Italyano ang Angola sa opening day sa August 25 sa Philippine Arena. Nasusundan ang laban kontra Dominican Republic sa August 27 at tatapusin ang kanilang group phase sa paghaharap nila ng Gilas Pilipinas sa August 29. Samantala, kalalabas lang din ang 12-man roster ng Gilas Pilipinas kung saan kabilang dito sina Jordan Clarkson, Kai Soto, White Ramos, Junmar Fajardo, Scottie Thompson, AJ Edu, Japet Aguilar, Jamie Malonzo, Kiefer Ravena, Renz Abando, Roger Pogoy at CJ Perez.
Tos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Rina Villamor, Camera, humahataw. Hataw Balita. Pinaalalahanan ng pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX sa mga ticket holder o mga manonood ng FIBA World Cup na dumaan sa Ciudad de Victoria exit. Ayon sa NLEX Management, ipatutupad sa nasabing toll plaza ang 100% RFID system at walang cash lane na bubuksan. Asahan na rin anilang mabigat na trapiko sa lugar dahil sa bulto ng mga sasakyan na magtutungo sa event. Payo ng NLEX Management sa mga motorista, planuhin ng mas maaga ang pagbiyahe dahil sa inaasahang traffic sa expressway bukas, August 25. Makaranas man ng pagsikip ng trapiko ang expressway papuntang Bukawi, Santa Maria sa Bulacan. Tiniyak ng NLEX Corporation na may mga ide-deploy silang traffic personnel sa strategic areas para umalalay sa mga motorista. Hataw Balita. Nag-abiso ang NLEX Management na magkakaroon ng point-to-point premium shuttle buses na maghahatid ng mga manonood sa opening ng FIBA World Cup 2023 na gaganapin sa Philippine Arena bukas August 25. Ayon sa NLEX Management, nakaistasyon ang mga point-to-point buses sa may PITX, Mall of Asia Arena, gayon din sa may Juan Ayala Bus Terminal. Mayroon ring nakapwesto sa may BGC Market Bus Terminal, maging sa SM City Mega Mall, Araneta City Trinoma, SM City North, Cloverleaf Ayala Mall Bus Terminal, maging sa SM Baliwag, Pampanga at Clark. Aalis sa mga naturang bus ng alas 11 ng umaga at alas 12 ng tanghali, habang may hourly schedule rin sa hapon mula alauna ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Hataw Balita. Ipatutupad pa rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme sa Metro Manila sa araw ng pagbubukas ng FIBA Basketball World Cup bukas August 25. Tuloy pa rin ito kahit idineklara ng Malacanang na holiday o walang pasok sa mga pampublikong tanggapan at paaralan upang bigyang daan ang opening nito sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Ayon sa MMDA, magde-deploy sila ng nasa 1,000 at 300 mga traffic law enforcers na magmamando ng trapiko sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila kung saan dadaan ang convoy ng mga manlalaro at delegado para sa FIBA World Cup. Pakinggan po natin ang pahayag ni MMDA Chairman Romando Artes. International event po ito na kailangan po nating magtulong-tulong para po masiguro na magiging successful. Nananawagan ngayon ang Department of Health Region 3 sa lahat ng mga nagpositibo sa COVID-19 na healthcare workers at non-healthcare workers sa gitnang Luzon na mag-submit ng kanilang mga aplikasyon at requirement sa Department of Health para mapagkalooban sila ng tulong pinansyal mula sa kagawaran. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Sa inilabas na Proclamation number 297 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nitong July 21, 2023, tinapos na ni Pangulong Marcos ang public health emergency sa COVID-19 sa Pilipinas at COVID-19 sickness and death benefits. Ngunit paliwanag naman ni Eric Paul Yumul ng Department of Health Region 3, tuloy pa rin ang aplikasyon ng mga healthcare at non-healthcare worker para makapag-avail sila ng financial assistance sa COVID-19. Yeah, so COVID-19 sickness and death compensation. So in March 2020, nag-declare po yung ating President ng state of public health emergency throughout the Philippines for COVID-19. Dahil po doon, naatasan ng Department of Health na magbigay po ng mga benepisyo na nakalaan po para dun sa ating mga health workers. Ilan naman sa maaaring mag-claim ay ang public and private facility, medical allied administrative personnel, technical support personnel, at mga outsourced personnel tulad ng mga volunteer, barangay health worker at iba pa. Kabilang naman sa mga requirement na ipapasa ng healthcare workers na may mild at moderate cases ng COVID-19 ay ang original certificate of employment, one government-issued ID,
Original or Certified True Copy or RT-PCR result. Original Certificate of Exposure from 2021 to June 30, 2021 or Certificate of Involvement mula July 1, 2022 hanggang July 20, 2023. Sa severe or critical cases, parehong requirements ang kailangang ipasa tulad sa mild or moderate cases. Kailangan lamang lakipan ng original or certified true copy of chest x-ray results. Sa death cases naman ay papasa ang mga nabanggit na requirements, ngunit lalakipan lamang ng original copy of death certificate na isasubmit sa COVID-19 Benefits and Compensation Team ng DOH Office Management Support Division. Para naman sa processing of claims, kailangan itong dumaan sa evaluation, processing at saka palang ipapasa sa releasing. Nire-reiterate po namin na yung mga mabibigyan po natin ng claims are those eligible health workers and non-healthcare workers na yung claim po natin will be covering March 15, 2020 to July 20, 2023. Yun po yung mga covered po na cases. So kung magki-claim po kayo, magsasabit kayo ng claim sa amin, yung po na-present po kanina ng mga requirements, yun po yung kailangan po na meron tayo. And then we will be assessing para po makita natin kung talagang eligible po yung naki-claim to have the benefit. Samantala, para naman sa mga COVID patient na nagpositibo ngayong buwan hanggang sa susunod na taon ay pre-COVID at booster vaccination ang maaari nilang matanggap. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Planong ilipat ng Commission on Elections ang polling precincts na nasa 6-kilometer permanent danger zone para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30 kung patuloy pa rin mananatili sa mga evacuation site ang mga residente na apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay. Tinatayang nasa mahigit 26,000 botante ang inaasahang maapektuhan sa pagdilipat ng mga presinto sa 5 munisipalidad. Mula sa Masbate City, si Jerry Galicia, humahataw live. Good morning, Jerry. Jerry, alin-aling mga munisipalidad ba ang nakasasakop dun sa mga kailangang ilipat na polling precincts, Jerry? Yes, amigo, ang mga munisipalidad na posibleng maapektuhan ng gagawing paglilipat ay ang mga bayan ng Kamalig, Daraga, Ginobatan, Malilipot at Tabaco City na may 14 na voting center at 64 na cluster precinct. Planong ilipat ng Commission on Elections o COMELEC Albay ang polling places ng mga botante na nasa mga eskwelahan na nasasakop ng 6-kilometer permanent danger zone sa lalawigan ng Albay. Gusto nito na patuloy na mataas na aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay at kung mananatili pa rin na nasa evacuation center ang mga apektadong residente. Lahat ng mga within 6-kilometer danger zone, meron na po silang na-located ang mga schools. Meron na po silang alternative na polling voting center. Amigo, nagsumiti na ng contingency measures ang Commission on Elections Albay sa COMELEC Anbank upang may pagbigay alam at maaprubahan ang nasabing panukala sa lalawigan. Way back June 8, nang nagsimula ang Level 3 na declaration, pinagawa na kami ng mga contingency measures ng aming Regional Election Director, which we have already submitted for the Anbank for its consideration. So, halimbawa po, Albayog Elementary School, located po yan sa within 6-kilometer danger zone. So, linipat na po namin yan dun sa San Jose Elementary School. Kung saan po nag-evacuation. Amigo, plano ilipat naman sa San Antonio Elementary School sa Tabaco City ang mga botante naman na nakatala sa Magapo Elementary School. Nakikipag-ugnayan na rin ang COMELEC sa Department of Education o DepEd para magamit na alternatibong polling place ang mga silid-aralan sa high school. Samantala, nagsagawa na ng First Provincial Joint Security Control Center o PJSCC ang COMELEC at ang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police,
Department of Education at Philippine Coast Guard. Tiniyak ng PNP na sapat ang kanilang tauhan at buo ang kanilang suporta na may paputupad ang seguridad at maayos na halalan sa buwan ng Oktubre. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, amigo. Jerry, yung bang paglilipatan ng polling precincts doon sa 6-kilometer permanent danger zone, gaano ba kalayo yon doon sa mga residente, Jerry? Yes, amigo. Malapit lang naman yun sa mga itinalagang evacuation center kung saan nandoon yung mga residente na pasamantalang nilikas mula doon sa 6-kilometer permanent danger zone. Kaya hindi naman masyadong mahihirapan yung mga botante kung sakaling ilipat na nga ng COMELEC dun sa darating na BSKE sa October, amigo. Anong gagawing paghahanda, Jerry, pagka magsisimula na nga yung eleksyon, considering na mayroon pa ring mga nananatili sa mga evacuation center na gagawing polling precinct, Jerry? Yes, amigo, meron ng usapan ang arrangement ang Department of Education at ang COMELEC Albay na ilalagay naman pansamantala doon sa mga tent ng DSWD ang mga pamilya na apektado at maging yung mga estudyante ay mayroong tinalagang tent na rin na para doon mag-aral pansamantala yung mga estudyante na apektado nga rin itong pag-alboroto pa rin ng Bulkang Mayon sa Albay, amigo. Ayun. At huli na lang, Jerry, ano na ba ang update natin sa Bulkang Mayon dyan sa Albay? Yes, amigo, hanggang sa ngayon ay mataas pa naman din ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Pero merong usapan o merong ginagawang pag-uusap ang mga eksperto, ang PBOX, maging yung alkalde ng bayan ng Ginubatan na yung 3 barangay na nandoon sa 8-kilometer extended danger zone ay pinaplano ng i-decamp o pauwi na yung mga residente na pansamantalang naka-evacuate dun sa barangay Mauraro dun sa Ginubatan, Albay, amigo. Okay, maraming salamat. Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula sa Masbate City. Nasabat ng mga operating unit ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Cordillera Mountain Province Provincial Office kasama ang Bauco Municipal Police Station, sa Danga Municipal Police Station at iba pa sa isinagawang checkpoint operation na nagresulta sa pagkakaresto ng 3 individual at nakumpiska ang mga hinihinalang tuyong dahon ng marijuana na tinatayang nagkakahalaga ng 1,939,800 pesos sa kahabaan ng sitio Malupa, Abatan, Bauco Mountain Province kahapon, August 23. Batay sa report ni Regional Director Julius Paderes kay PDEA Director General Moro Berhilio Lasso, kinilala mga suspect na sakay ng Toyota Vios na sina Christian Rico Santos, Alex Santos at John Paul De Leon, lahat ay kapwa residente ng Teresa Rizal. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 16 na pinatuyong dahon ng marijuana brick form na tumitimbang ng humigit kumulang 16,165 grams, 3.5 grams ng pinatuyong dahon na hinihinalang push, isang malit na tubo na may hinihinalang latak ng marijuana at Toyota Vios. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapwa pangsamantalang nakapiit ngayon ang 3 suspect sa jail facility ng PDEA Cordillera. Hataw Balita. Nagsagawa ng bypass operation ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bohol Provincial Office kasama ang Philippine National Police Bohol, Naval Force Central at Loay Municipal Police sa Proctres, Barangay Alegria Sur, Loay, Bohol nitong Martes, August 22. Kumantong ang operasyon sa pagkakaaresto sa isang halal na opisyal ng barangay. Kinilala ang suspect na si Jonardo Gamil Abduan Sr., 45 years old, incumbent barangay councilor ng Alegria Norte, Luay, Bohol. Nakumpiska sa operasyon ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na tumitingbang ng mahigit kumulang na 3 gramo na may tinatayang street value na 20,400 pesos, buy-bust money, isang mobile phone at isang motorsiklo. Kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic
Act 9165 ang isasampa laban sa suspect. Hataw Balita. Naaresto ng mga otoridad ang suspect sa nangyaring hold-up incident sa isang kainan sa Imus City, Cavite. 5 kasama nito ang patuloy naman na pinaghahanap ng mga pulis. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Matapos ang follow-up operation na ginawa ng Imus City Police, naaresto ang isang suspect na kabilang sa mga nang-hold up sa isang restaurant sa Barangay Anabu, Imus City, Cavite, bandang alas 11:10 ng gabi nitong Lunes, August 21. Kinilala ang naarestong suspect na si Meljan Rotacio na nahuli sa Pasay City at nakasuhan na ng kasong robbery kahapon, August 23. Nakuha sa naarestong suspect ang motorsiklo na kanyang ginamit sa naturang hold-upan. Nakuha na ng closed-circuit television o CCTV ang nangyaring insidente na nag-viral naman sa social media. Sa tala ng Imus City Police, 8 customer ang nabiktima ng 6 na suspect. Sa investigasyon ng Imus City Police Station, sa 5 pinaghahanap pang suspect, 1 ang positibong kinilala ng naarestong si Beljan, 2 ang nakilala sa alias at 2 ang hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Patuloy naman ang hot pursuit operation ng mga pulis laban sa iba pang mga salarin. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson, humahataw. Hataw Balita. Ipinresinta ng 90th Infantry Battalion, Philippine National Police at lokal na pamahalaan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur ang 19 na matataas na kalibre ng baril sa isinagawang balik-baril program nitong Martes, August 22. Kabilang sa ipinresinta ang isang 60mm mortar, isang M16 rifle, 2 M14 rifle, isang Grand Rifle, isang M203 grenade launcher, 7 rocket-propelled grenade launcher at iba pang mga armas. Ang balik-baril program ay programa ng pamahalaan upang maalis ang mga iligal na armas o mga loose firearms sa komunidad para mapigilan ang anumang mga banta ng karahasan sa mga hindi otorisadong mamamayan at upang mapanatili ang kapayapaan sa tulong at suporta ng mga mamamayan at lokal na pamahalaan para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE 2023. Nagpapasalamat naman si Lieutenant Colonel Roel Gabilanes, ang commanding officer ng 90 IB sa lokal na pamahalaan at barangay ng Bayan ng Pagalungan sa suportang ibinahagi sa Armed Forces of the Philippines at PNP na nagsilbing ugat sa tagumpay na balik-baril program. Hataw Balita. Patay ang isang ginang matapos na tamaan ng kidlat sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur. Samantala, 2 bahay naman sa Legazpi City ang nasunog dahil umano sa kidlat. Si Brian Baldarahe humahataw. Hataw Balita. Patay ang isang ginang sa bayan ng Milaor sa Camarines Sur matapos itong tamaan ng kidlat nitong Martes, August 22. Kinilala ang nasawing ginang na si Sonia Petronio, 57 taong gulang, residente ng Barangay Talusanan, Kamaligan, Camarines Sur. Ayon sa mga nakasaksi, dahil sa nagbabadyang malakas na pag-ulan bandang alas 2 ng hapon noong Martes, pauwi na sana mula sa pagtatanim ng palay ang nasabing ginang nang tamaan ito ng kidlat habang naglalakad. Naisugod pa sana sa ospital ang ginang, subalit kinalaunan ay binawian din ito ng buhay. Matatandaan noong unang linggo ng Agosto, isang lalaki din ang namatay sa nasabing bayan matapos ding tamaan ng kidlat. Samantala, dahil din sa kidlat, 2 bahay naman ang nasunog sa barangay Maslog sa siyudad ng Legazpi sa Albay noong Martes, August 22. Ayon sa mga otoridad, bumagsak ang isang kable ng kuryente sa nasabing bahay matapos itong tamaan ng kidlat, dahilan para pag-umpisahan ito ng sunog. Maswerte naman walang nasaktan o nasawi sa nangyaring sunog. Kahapon, August 23, agad nagpadala ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Ilan sa mga pinadalang tulong ng ahensya ay mga family food pack, non-food items gaya ng hygiene kit, family kit, sleeping kit at collapsible water container. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita. Patuloy na tumataas ang kaso ng diarrhea sa bayan ng Karamoan sa Camarines Sur. Bilang ng mga namatay, umabot na sa 5 individual. Si Ryan Salatandol humahataw. Hataw Balita.
5 na ang naiulat na nasawi dahil sa diarrhea sa Barangay Maligaya sa Karamuan, Camarines Sur kahapon, August 23. Bunsod nito, nagsagawa na ng rapid assessment at follow-up investigation ang mga kawani ng Karamuan Rural Health Unit o RHU at ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRRMO, partikular na sa Barangay Hapunan na may pinakamaraming naitalang kaso. Samantala, nagpadala na ng mga gamot na aquatab at oral rehydration solution ang Karamuan RHU at nagsagawa na rin ng stool collection at random water sampling sa lahat ng apektadong barangay. Sa inisyal na resulta, lumabas na amoeba ang sanhi ng mga pagkakasakit sa naturang lugar. Umabot na sa 20 pamilya sa Barangay Hapunan at 3 pamilya sa Barangay Ginghalo ang nakatanggap na rin ng ayuda mula sa lokal na pamahalaan ng Karamuan. Mahigpit naman ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente na siguruhing malinis ang tubig na iinumin at gagamitin sa paghugas ng pinagkainan at pagluluto. At mas mabuting pakuluan muna ito para masigurong ligtas sa anumang virus at panatilihin ang kalinisan sa kapaligiran. Dagdag pa ng LGU, kung may nararamdaman na pagkahilo, pagsusuka, madalas na pagbawas at pagsakit ng tiyan, ay agad makipag-ugnayan sa health personnel sa barangay o kaya sa barangay official upang maasistihan. Pwede rin tumawag sa Karamuan LGU hotline number 0916-347-6472 o sa MDRRMO Karamuan 0909-464-1168. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Para po sa mga nagpaplanong ikasal sa darating na September 2 ngayong taon, ay iniimbitahan ang mga couple sa isasagawang mass wedding sa Baguio City kung saan tampok dito ang largest wedding cake na pagsasaluhan ng mga ikakasal. Si Grace Flores, humahataw! Hataw Balita! Libo-libong mga residente at bisitang bibigyan ng memorable treat ng Hotel and Restaurant Association of Baguio HRAB dahil ipapakita na sa publiko ang kanilang pinakamalaking wedding cake sa September 2 bilang bahagi ng Hotel, Restaurant and Tourism Week o HRT Week. Ayon kay HRAB Media Officer Andrew Pinero, ang pinakaabangan na highlight ng celebration ay ang unveiling of what promises to be na pinakamalaking wedding cake sa lungsod. Ang lokal na pamahalaan ng Baguio ay naglabas ng isang imbitasyon sa mga mag-asawa na naghahangad na ma-formalize ang kanilang kasal at makasama sa memorable at natatanging kasalang bayan. Ang mass wedding ay nakaschedule sa September 2. Ang mga mag-asawa na nais makilahok sa Grand Celebration of Love na ito ay kinakailangan na magsumite ng isang set ng mga dokumento upang makasiguro ng isang maayos at organized na event. Kasama rito ang orihinal na kopya ng marriage license na ibibigay ng local civil registrar, mga larawan ng pre-marriage counseling o seminar certificate na ibibigay ng Health Services Office, birth certificate at ang certificate of no marriage para sa bride and groom-to-be na ibinigay ng Philippine Statistics Authority. Para sa mga residente ng Baguio, karagdagang kailangan ang isang tree planting certificate mula sa City Environment and Parks Management Office. Ang lungsod ay nagbibigay diin sa kanilang commitment sa kapaligiran ng pagsasama sa natatanging elementong ito sa mass wedding event. Hinihiling din na magbigay ng patunay ang mga magpapakasal ng pagbayad ng solemnization fee na halagang 500 pesos sa tanggapan ng City Mayor. Ang mga individual na interesadong lumahok sa mass wedding o naghahanap ng karagdagang detalye ay hinihikayat na makipag-ugnayan sa mga organizer. Maaari silang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng text o tawag sa 0919-088-7903. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, humahataw! Hataw Balita!
Ano kayang flavor ng wedding cake? Muling masasaksihan ng exciting game sa UNTV Volleyball League na gaganapin sa Paco Arena, Maynila ngayong araw ng Huwebes, August 24. Magtutuo sa first game ang DFA Emissaries at Judiciary Justice Servers alauna ng hapon. Susundan ito ng bakbakan ng Senate Lady Defenders at Ombudsman Graphbusters alas 3 ng hapon at ang sagupaan ng PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunners ang main game alas 5 ng hapon. May tig-isang panalo na po ang AFP, PNP at Ombudsman sa ngayon. Mapapanood pa rin ang live sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue ang triple header games ng UBL. Ayan, napakaganda niyang volleyball na yan. Dahil kauna-unahan yan dito sa atin sa UNTV. Ayan, kaya bukod dun sa UNTV Cup na nakailang season na tayo, naka-siyam na season na, naaabangan natin sa mga susunod pa rin. Kung madadagdagan ba yung mga sasaling mga government agency dyan. Ito namang yung UBL, itong UNTV Volleyball League na excite din para sa mga kalahok natin dyan at maraming gustong makapanood dyan sa UBL. Ayan. At doon naman sa kaabang-abang na wedding na balita ni Grace Flores, September 2, abangan natin dyan sa Baguio City kung ano bang klase ng pinakamalaking wedding cake yung kanilang iahanda dyan. Dahil nung mga nakakaraan, yung mga pinapakita nila dyan sa Baguio na malalaking mga cake gawa sa strawberry. Tignan natin at abangan natin kung marami may flavor pa rin ito ng strawberry o kung ano man. Kasi nitong mga nakakaraang Baguio, medyo nasalanta yung strawberry farm dyan sa Baguio City. Kaya abangan natin yan sa darating na September 2. Ayan. At doon naman po sa ibang mga issue po natin, lalo na dito po sa bigas, aabangan din ho natin yan kung talagang mapapababa pa yung presyo ng bigas sa ngayon. Dahil ang sinasabi po ng NEDA po dyan kanina, doon po sa ating ibinalita, ay posible pa naman na maabot yung ipinangako ng ating Pangulong Marcos Jr. na 20 pesos na kada kilo ng bigas. Lalo na doon sa kadiwa ng Pangulo o doon sa kadiwa store na ngayon marami na rin po yan sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Na yan naman po ay sinasamantala at hinahanap-hanap ng mga kababayan po natin na talaga namang ang hanap po ay murang bigas. Kaya tignan po natin at aabangan din po natin yan. Yan pong pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado dahil gaya nga po ng naiulat po natin sa Metro Manila, yung pong magandang bigas nasa mahigit 50 pesos po ang presyo ng kada kilo. Ayan, kaya sa ibang mga palengke dyan sa Metro Manila, wala na po nung tagta 30 pesos. Ayon po dun sa naging balita po ng ating kasama po dyan na si Ray Pelayo. Ayan, dito naman po sa amin sa Laguna, ay meron pa po tayong mga nakikitang mahigit sa 30 pesos, 40 pesos at ganun din yung magagandang klase na mahigit sa 50 pesos. At pagka marami ng supply, marami ng palay o kagaya niyan, inaasahan po yung sinasabi po na anihan, yung pagdagsa po ng mga palay na darating ay masasapatan yung pong ating supply. At hindi naman lang daw dito sa Pilipinas mayroon pong mataas na presyo ng bigas, kundi maging sa ibang bansa. Kaya yan po ay ipinapaalala po sa ating pong mga kababayan. At hindi rin natin may aalis kasi sunod-sunod din ho yung pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Halos sunod-sunod yung pong naging pagtaas ng mga petroleum products. Kaya nga po, nung mga nakaraan na nag-rollback sa presyo po ng petroleum products, yung sinasabi ho natin, sana matagal-tagal naman bago muling tumaas yung presyo para at least makabawi yung pong ating mga, lalo na yung mga PUB drivers po natin
At siyempre, ganoon din yung pong mga motorista. Dahil sa ngayon, ilang linggo, yung pong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. At ang sinasabi nga po dyan ng Department of Energy, yan ho ay posibleng masundan pa hanggang sa buwan ng Disyembre. Aasahan po natin yung pong mga pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Alam naman ho natin, pagka tumaas yan, naku, parang domino effect po talaga yan. Marami pong mga naapektuhan. Isa na dyan, kagaya niyan, yung bigas at iba pang mga pangunahing bilihin. At sa ating ulat panahon sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, may namataan din na sama ng panahon sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. As of 3 a.m. ngayong Huwebes, August 24, na-monitor itong naturang bagyo sa layong 2,970 kilometers silangan ng Hilagang Luzon. Ito'y namataang may maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may gustiness na umaabot hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos ang nasabing bagyo sa direksyong south-southwest sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang namataang low pressure area o LPA kahapon at ito po ay kasalukuyang tinatawag na bagyong Goring. As of 4 a.m. ngayong Huwebes, August 24, na-monitor itong naturang bagyo sa layong 400 kilometers Hilagang Silangan ng Apari, Cagayan. Ito po ay namataang may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may gustiness na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. Mabagal na kumikilos ang bagyong Goring, Pakanluran, Hilagang Kanluran. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Cagayan, Bali at Cordillera Administrative Region ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trap o buntot ng bagyong Goring. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Wala pong nakataas ngayon na tropical cyclone wind signals bunsod ng bagyo. Sumikat po ang araw kaninang alas 5:43 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:14 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. At salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa atin ngayong araw sa Hataw Balita Pilipinas sa buong Pilipinas at syempre maging sa iba't ibang panig ng mundo, ganun din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo Libertad 1350. At tuloy-tuloy pa rin po ang isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 9 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 9 hanggang 10. Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak, ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa ng aturuang maigi. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo,
Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.